Nandito ako para ipakilala sa inyo kung sino nga ba si Jose Rizal. Si Jose Rizal ay ang ating bayani. Siya ay ipinanganak sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sila Teodora Riolanda at Francisco Mercado. Siya ay isa sa 11 anak ng mag-asawa. Si Saturnina ang panganay. Ang kasunod nito ay sila Pasiano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, at si Rizal. Siya ay ang pang-anim sa magkakapatid na sinundan nila Concepcion, Josefa, Trinidad, at Soledad. Ang buong pangalan ni Jose Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado Y. Alonso Riolanda. Ayun lang at maraming salamat. Sa dami ng mga nagawa ni Dr. Jose Rizal, hindi mawawala sa isip natin o isipin natin kung ano nga bang mga naging impluwensya sa kanya. Palagay ko, ang una natin mag-iisip ay ang ina ni Dr. Jose Rizal na nagsilbing unang guro sa kanya mula nung kanyang pagkabata. Nariyan din yung kanyang mga kamag-anak, mga ninuno na nag-impluwensya sa kanya. Hindi lang sa kanyang mga pag-uugali, pag-iisip, gawain niya pang araw-araw. Tama mga tao sa paligid niya na nag-impluwensya sa kanya na kung paano tingnan ang mga bagay-bagay kasamang kapaligiran, kanyang kapaligiran mula pagkabata, ng paligid sa probinsya. Nag-impluwensya sa kanya upang mahalin ang sining at literatura. Kasama na rin nag-impluwensya sa kanya ang kanyang mga kapatid, ang kuya niya, na tinuruan siyang mahalin ang kalayaan, ang mga kapatid niyang babae. Tinuruan siyang igalang ang mga kababaihan. Kasama rin sa mga impluwensya sa kanya ang paglipat niya mula Calamba hanggang papuntang Binyan upang mag-aral. Ang kanyang pag-aaral na isa sa nagmulat sa kanya. Isa nagmulat sa kanya sa totoong ugali, pakitungo ng mga praile sa mga katulad niyang Pilipino. Hanggang mapunta siya sa ibang bansa. Uy, alam mo ba kung gaano kastig si Rizal? Astig? Enlighten me. Una, yung mga novels niya, No Limit Tangere, El Filibusterismo. Grabe, parang straight up call out sa mga Kastila. Pinakita niya kung gaano kawalang hiya yung mga colonizer sa atin. Taray talaga? Tindi nun ah. Oo, tapos si Rizal, hindi na siya basta writer. May pagiging bayani rin, lumalaban para sa kalayaan at katarungan. Like, boom! May puso para sa bayan. Wow, ang astig nga niya. May iba pa ba? Oo, yung edukasyon, pinaglaban niya yun. Alam mo ba na para sa kanya, edukasyon ang susi sa pag-unlad ng bansa? Ang deep naman nun, kaya pala importante sa kanya yung edukasyon. Oo, para siyang OG na advocate ng edukasyon. Astig lang, di ba? Astig nga, kaya pala hanggang ngayon, sikat pa rin si Rizal. Nakaka-inspire. Tama yan. Dapat hindi natin kalimutan ng mga astig na ambag ni Rizal. Isa siyang true Pinoy hero. Solid, kaya nga, let's keep that spirit alive. Oh, sige na, may gagawin pa ako eh. Sige, thank you. Thanks. So yun no guys, no, may nagtanong sa akin, bakit nga ba natin kailangan pag-aralan ang life and works of Rizal? So bakit nga ba natin kailangan pag-aralan ng buhay ni Rizal? College student, required na pag-aralan ng buhay ni Rizal o life and works of Rizal. Dito na papasok ang ating batas o Republic Act 1425, commonly also known as
Rizal Law. Guys, kahit anong kurso na kinuha mo, required na po natin pag-aralan ang buhay ni Rizal. Man or public school, required na po pag-aralan ang buhay ni Rizal. Dahil ayun po yung nasa batas na Rizal Law. Guys, ang Republic Act 1425 o mas kilala na bilang Batas ni Rizal or Batas Rizal. Batas sa Pilipinas na ipinasa noong 1956. Nag-uutos na ang mga aklat ni Rizal, kabilang na ang No Limitangere at El Filibusterismo, basahin sa kolehiyo at universidad. Bahagi ng kurikulum ng mga estudyante. At ang layunin ng batas ay hikayatin ang mga Pilipino lanin at pag-aralan ang konstitusyon ni Jose Rizal, bayan at kultura ng Pilipinas. Hello, good day. Alam mo ba na ang unang guro ni Rizal ay ang kanyang ina na si Doña Teodora Alonso Realonda y Quintos? Sinanay siya ng kanyang ina sa pagbabasa at pagsusulat. Matapos siyang matuto sa mga pagsasanay niya, nais siyang ipadala ng kanyang ama sa Binyan kasama si Pasiano at pinasok siya sa paaralan ni Maestro Justiniano Aquino Cruz noong si Rizal ay 9 na taong gulang at nanirahan siya doon. Ang mga naging gawain daw ni Rizal sa pag-aaral ay ang pagsasabi niya ng kaunting kaalaman ng Espanyol at Latin. Nakaaway niya raw si Pedro na ang anak ng kanyang guro. Nakaaway niya ang mga batang Binyan at isa na rito si Andres Salandaan na tumalo sa kanya. Nag-aral si Rizal ng pagpipinta kay matandang Juanco na dito ay nakasama niya si Jose Guevara at etc. Sa kanyang pag-uwi sa Calamba, mayroong nangyari na pag-aalisa sa Cavite at ito raw ay ibinibintang sa 3 pare na si Padre Gomez, Padre Burgos at Padre Zamora at ibang lider ng mga Pilipino. Ang 3 paring martir ay walang katarungan na ibinitay sa Bagong Bayan. Si Pasiano raw ay naging malapit kay Padre Burgos at ibinahagi nito kay Rizal ang filosofiya at mga ideya na natutunan kay Padre Burgos. Matapos daw ni Rizal mag-aral sa Binyan, nag-aral pa daw uli siya ng ilang buwan bago siya magpursige mag-aral sa Maynila. Siya raw ay dumayo sa Maynila at kumuha ng 3 pagsusulit sa 3 paaralan.